Be faithful until the end. Yes. Alright? Unang ng palakpakan, congratulations! Magandang gabi mga kapatid. Magandang gabi! Palakpakan natin ang Panginoong Diyos ngayon. Alam mo kung bakit? After 3 weeks. 3 linggo bago tayo magkita, hindi mo ba namin isang isa't isa? Hindi nga, parang hindi naman eh. Sabihin, miss ka namin, Lord. Amen. Ayan, ang ganda ng gospel. Tinagalan pa natin. Ewan ko na lang pag di nyo pa naintindihan. Parang yung sisagin pag di mo naintindihan. Ang keyword o yung salita dito ay manatili. Yun yung aking talk ngayong gabi. Remaining faithful till the end. Hanggang sa kaduluduluhan at katapusan ng oras, katapusan mo na, masalubungin ka ni Lord. Gusto ni Lord, umpisahan mo hanggang sa dulo ng walang hanggan. Hanggang sa end of times. Eh, wala namang katapusan yung time. Hanggang kung kailan yung oras mo, hanggang sa mabigay sa iyo ng Diyos yung final blessing. Amen? Amen! Okay. Maraming salamat at tuloy natin yung talk. Ayan. Ang journey ng buhay, maging specific na lang tayo. Alam ko, bawat isa sa atin, hindi naman siguro lahat, meron tayong multiple o iba't ibang service dito sa bahay. So, tulad ng unang araw ng pasok sa eskwelahan, lagi tayo excited. So, ano daw? So kung sino, pagtas ng kamay ng mga nagsiserve sa simbahan, ay dami. Amen, Lord? Amen. Maraming salamat sa lahat sa inyong service. Walang masama sa inyong ginagawa. At yun ang gusto ng Diyos. Klarang-klaro. Pero, ang buhay, at ang ating buhay Kristiyano, buhay katungko, lalo na doon sa nagsiserve sa simbahan, ay ano siya, taas baba. So, marami akong nakita mga kasama, brothers and sisters, lalo na sa sisters na nagkaroon ng nasaktan, nagkaroon ng hinanakit, nagkaroon ng problema, hindi na nagpatuloy sa pagsiserve. So, we have to pray for them also. Napaka-importante naman. Pero, yung journey natin dito sa loob ng simbahan ay sobrang dami ng challenges. Kasi bago ka pa lang dumating sa service mo, ang dami mo ng problema sa bahay, ang dami mo ng problema sa trabaho, ang dami mo ng problema sa sarili mo. Sigurado ako po. Sino walang problema dito? Wala. Ayan sinasabi ko. Ang gusto ng Panginoon ay umpisahan mo mabuti ang buhay mo bilang Katoliko, bilang Kristiyano na nagsisilbi sa simbahan. Pasok lang po kayo. Nakagigets nga ba? So, excited na excited kayo na mag-serve sa unang araw mo pagpasok. Pero, along the way, ang daming problema. Ngayon, ang gusto ng Panginoon, ang sabi niya sa Ebanghelyo kanina, paano kayo mananatili sa Panginoon habang buhay? Ay, yun ang gusto niya eh. Hindi yung inumpisahan mo, nagkaroon ka lang ng konting problema, hindi ka umaten. Nagkaroon ka lang hindi pagkakaintindihan sa leader mo, hindi ka umaten. Meron ka hindi pagkakasundo sa kasama natin, hindi ka na umaten. Diba? Nagkasakit ka lang, hindi ka na umaten. Meron ka lang bagay na hindi naintindihan, wala ka na sa simbahan. Mas patindi pa, lumipat ka ng ibang reliyon. So, remain faithful until the end. Okay? Maliwanag ba yan? Okay? So, sa oras na to, punong-puno tayo ng pananampalataya dahil kakapraising lang natin. So, punong-puno tayo ng pagmamahal ng Diyos. Manatili tayo doon. Gamitin niyo yung pakiramdam na yan, lalo-lalo na sa mga personal na problema. O di kaya, may mga kaibigan kayo na sobrang lumok sa problema. Kailangan mo niyang pakiramdam na yan
para maihanap at tulungan sila na makaangat din. Di ba? Yung pakiramdam mo na yan, ikalat mo sa kapitbahay mo, papuntahin mo sa charismatic every Wednesday. Amen? Praise God. Faith will be tested. Ito yung sinasabi natin. Bago ko tuloy ng usapan na to, bigyan ko lang ng linaw ang ginagawa natin sa simbahan. Alam niyo yung story ni Mary and Martha sa Luke, sa libro ni Lucas. Okay? Si Mary at si Martha pumunta doon sa bahay nila to see Jesus Christ. Klaruin na natin mabuti. Dalawang magkapatid to, dalawang klase ang ginagawa. Okay? Si Mary ay medyo nandun na sa isang tabi. Si Martha ang pulong kabalan. Siya lahat ang nag-aasikaso. Siya lahat ang nag-aasikaso ng pagkain, lahat ng mangyayari dito, lahat ng mga kailangan i-prepare. Siya yung nag-aasikaso. Sobrang busy. Si Mary, alam ang ginawa, umupunod kay Jesus Christ. Okay? So, later on, nagtanong si Martha, Lord, mali ba yung ginagawa ko or something na parang gano'n, no? Ang sabi ni Jesus Christ, walang mali sa ginagawa mo dahil napaka-importante ng pagsisilbi natin, lalong-lalo na sa simbahan. Pagsisilbi natin sa kapwa at pagsisilbi natin sa Panginoong Kristo through His way, ayon sa Kanyang turo. Pero, maliban sa pagsisilbi sa simbahan, ang mas importante at ang unahin ay ang relasyon natin sa Panginoong Kristo. Kasi, kaya tayo naliligaw at napanghihinaan tuwing tayo nagsiserve, hindi natin yung alam yung salita ng Diyos. Hindi natin alam, hindi natin narinig sa kwento ng ibang tao. Kaya, parang ang nangyayari sa atin, todo mo yung energy mo sa pagsiserve sa simbahan. Kumuha ka ng 4 na service, kumuha ka ng 4 na organisasyon sa loob ng simbahan. Sunugin mo yung oras mo. Hindi mo naiintindihan kung bakit ka nagsiserve. Nagigets nyo ako? Walang masamang magpagod sa service. Pero siguraduhin nyo na nakinig kayo, tama ang relasyon nyo sa Panginoon, isinabuhay niyo yung salita niya bago kayo nag-serve. May nagsabi ng mga pare minsan na kung kumuha ka ng 1 o 2 serve, walang masama. Kung kumuha ka ng isang service at doon ka magaling, good. Yun yung pagsiserve natin. Pero ito yung ginagawa natin ng relasyon sa Panginoon. Pag umattend ka ng Wednesday, hindi ito service. Ito ay relasyon at pag-aaral ng salita ng Diyos. Mas sinasabi ng Panginoon natin, umupo ka, huwag mo ubusin lahat ng trabaho sa paligid, intindihin mo yung salita ng Diyos, isabuhay mo yung salita ng Diyos. Amen? Yan lang. Napaka-bad inspiration. Faith will be tested. So, bago tayo matuloy doon, ang dami natin pinagdadaanan. Ang isang example dyan si Job. Si Job, nawala ng tanggal lahat sa kanya. Pero nanatili pa rin siyang manampalataya sa Panginoon. Ito yung gusto ng Diyos eh. Si St. Paul, nakulong, hinatulan. Pero tuloy-tuloy pa rin ang kanyang pagtuturo ng Biblia at salita ng Diyos. Yun ang gustong gawin ng Panginoon. Hindi lang yun. Hindi lang lumabas sa bibig mo na mahal ko si Lord. Tama yung sinasabi ni Lord. Ang gusto ni Lord, magkaroon ng pagbabago sa buhay mo. Narinig mo yung salita ngayong gabi. Umuwi ka, isabuhay mo yung salita ng Diyos. At higit pa doon, kung dumaan ka sa paghihirap, wala namang gustong gawin ng Diyos kung hindi manatili ka lamang sa Kanya. Na kay Lord pa ba kayo? Parang wala eh. Na kay Lord pa ba kayo? Yes! Tamo? Kailangan na kay Lord kayo. Kung nahirapan kayo sa buhay niyo, wala kayong pera. Okay lang, na kay Lord pa rin kayo. Nagkasakit kami, yung mga sakit, no? Na kay Lord pa rin kami. Bakit? Wala namang anong pupuntahan, diba? Okay?
trials, mga masakitin katulad namin. I mean, hindi, mukha kami perfecto mag-asawa. Sinasabi ko, oh, perfect kayo. Hindi kami perfecto. Kung gusto mo mamaya, mag-aaway ulit kami. Di ba? Hindi perfecto. Ang sakit, alam ng lahat sa inyo na meron akong sakit. Di ba? Ang kinagandahan dito, ang kontrol ko lang pagkain ko. Pero maliban doon, si Lord na. Kakakuha na ng dugo sa akin kanina. O Lord, bahala ka na. Ikaw na alam mo yung natanggal sa akin? Hindi ako nag-worry. Wala ka na magagawa eh. Ang pwede mo nang gawin sa diet mo, sa gamot mo, pero ito, binigay mo na. Yung pag-aalala ko araw-araw na paano ako mabubuhay? Paano ba yung asawa ko pag nawala ako? Yaman mo yung mga anak ko, matanda na sila. Paano yung mga responsibilidad ko pag ako may nangyayari sa akin? Alam mo yung mga ganun iniisip? Pagkasama ko si Lord, literally binibigay ko sa Kanya yun. Amen? O, palakpakan natin si Lord. Sabihin mo sa katabi mo ngayon, si Lord para sa'yo. Sabihin mo sa katabi mo, maniwala ka na naman kapatid. Bakit ha? Isipin mo. Yan yung sign na. Patay mo naman siya. Finances. Ay, hindi ko alam kung sinong taong pinakamayaman dito. Ang pinakamayaman dito na hindi ba naubusan ng pera. May kilala lang ako, pero nakakayari mo tanong. Pero kailangan ko siya. Pero mukha ba kami perfecto? Sama mo ba? 5 pesos ka sa mamaya. Kasi sinasabi ko lang, mukha nga kami perfecto, pero isipin mo, wala kami trabaho sa oras na to. Kami nakadepende sa anak namin. Ganon kami ka, hindi naman ni kaos. Tama lang. Sobra pa konti minsan-minsan. Pero ito, ang kwento ko, alam na naman kasama ko rito, nagaling kami abroad. At sa abroad, naghirap din kami doon. Diba? Talagang, kung gusto niya malaman ng kwento, PM niya ako, send the text ko. Pero, ang sinasabi ko lang, maganda asawa ko, minsan pogi ako, pero ang dami namin pinaghirapan. Kung nakakalang hindi ka lang, nagtitinda kayo, wala kang pera, kaya ako magtrabaho, di kami nagtrabaho. Pero, OMG, ang dami namin problema sa pera na umabot pa sa time na nakulong pa ako sa ibang bansa dahil hindi ako makabayad ng utang. Diba? Pero isipin mo yan just be with the Lord. Kasi isipin mo, lahat ng hirap na pinagdaanan namin ay lahat ng problema namin natanggal yan dahil kay Lord at sa pananampalataya sa Kanya. Ang gusto ng Diyos, pagkatiwalaan mo yung plano. Alam mo yun, hindi mo naiintindihan yung salita ng Diyos. Alam ko, hindi niya naiintindihan yung salita ng Diyos. Sino nakakaintindi nang hindi nakakaintindi ng salita ng Diyos? Angat mo yung kamay. Ano naiintindihan nyo? Naiintindihan nyo ba? Ano lagi kang absent? Ay, Nagalit na. ang gusto ni Lord, kahit hindi niya naiintindihan kung bakit ka nandyan sa sitwasyon na yan, ang gusto niya magtiwala ka sa Kanya, kahit na hindi mo naiintindihan. Amen? Kaya kung gusto mo naiintindihan, mamatay ka ng misa. Bakit wala ka sa misa kanina? Hindi naman humihingi ang Diyos ng perfectong tao. Ang gusto lang na yung tao na nandun, committed. Hindi ako makakaya ng charismatic. Okay. Pero Lord, ilagay mo sa puso mo bakit hindi ako maka-attend. Okay? Hindi ko man nagawa yung kailangan mong gawin. Sa pamilya ko, lagi yung puso, kondisyon ng puso mo, ang lagi mong itaas kay Lord na ano ba dapat yung gawin. Ingin mo yung guidance ng Holy Spirit. So, yung pananampalataya mo, walang katapusan yan, ang daming problema. Ang gusto ni Lord, mamaya may problema ka, sigurado ako may problema ka, hanggang katapusan, sama mo si Lord. Amen? So ngayon, hindi na ako masyado ng problema sa pera. Bayaran ko lang ang utang. Mukha kaming mayaman, yun lang ang pangyayari doon.
Mukha lang. Mukha kaming mayaman, pero para sabihin nyo na hindi kami naghirap, it's unfair. Lahat tayo may kanya-kanyang paghirap. May kakilala akong mayaman. Mukha naman din rin ka naghihirap. Pero ang dami na pinagdaanan. Tuwing magkikita kami dito, tuwing nagpe-prayer meeting kami, umiiyak. Lagi kami nag-iima sa likod yan. Tatago natin sa pangalang mami kung saan. Okay? May kakilala akong magkasawa. Tira ng tira sa gastos kahit hindi nila alam sa susunod na buwan kung paano nila babayaran. Alam mo yung mas pagod actually yung babae ko, yung babae naghahanap ng paraan. Pero kung titingnan mo, hindi nawalan ng tiwala, paniniwala, kapit kay Lord, yung mag-asawang yun. May raraos na lahat. Maniwala ka? Hindi man kami mayaman, pero nahiraos lahat. Graduate ni anak namin, gagraduate ni anak ng mga anak nila. Etong leader natin, talagang mayaman yan sa pagmamahal. Pero non-stop ang service niyan kasi binabalik na lahat kay Lord. Dahil tuwing kausap mo siya, sobra-sobra yung blessing. Pero para sabihin na hindi kami tested, OMG, ang dahil ng problema niya. Huwag mo kumpisan sa problema niya, hindi tayo matatapos ngayong gabi. So, perseverance produces maturity. Talking about perseverance, ito yung pagtsatsaga, tawag dito, di ba paano sa Tagalog ito, ang pagtsatsaga mo, kasama ng pananampalataya sa Diyos, na harapin ang problema, daanan lahat ng pagsubok, at tapangan ng sarili dahil kasama mo si Lord. Amen? Sino pala panghihinaan ng loob dito? Angat mo yung kamay mo. Tamo wala? Ba't ka na panghihinaan ng loob? Kahit na aliray si mamaya. Anak, huwag kang mapanghinaan. Kasi ibon mismo, ang ibon mismo na hindi nga tao yan. Hindi pinapabayaan ng Diyos. Amen? At kung sa mga, ito ang kwento ko lang, may kakilala rin ito. Grabe mo ako. Ang sabi ng anak ko, actually sabi ng anak ko din, yung mga anak ko, yung dalawang anak ko na babae, kung kilala na sila, may mga pinagdadaanan sila sa married life nila. Yung panganay ko, yung panganay ko, munti na rin ikasal yan. So, 3 months bago yung kasal, nag-iwalay din sila ng fiancé niya. So, sobrang paghihirap yung pinagdadaanan namin. So, pinractice ako doon. Ngayon dati dito sa pangalawang anak ko babae, na nag-prepare lahat, 8 taon, yung isa, 6 na taon na naging fiancé. Ito, 8 years na magkasama. And then, biglang nag-iwalay 1 month before bago yung kasal. At dito pa dapat yung ikakasal. So, kung mo pakita itong video na ito, sana kung mukhang mayari ako. Anyway, ang sabi sa akin ako after, sabi niya pa, parang hindi niya ako makapangasawa ito kasi pwede na. Sabi ko, sabihin yun. Walang hanggat nabubuhay ang tao ng pag-asa. Maraming pwedeng gawin. Pero isipin mo yung paghihirap na dinaanan niya. Nagtiwala ka sa lalaki, sa tao niya, 8 taon biglang, alam mo yan, biglang mong iiwanan kasi na may mga bagay na hindi ka matanggap at mga pinagagawa ng mga lalaki na kasalanan din ang talaga natin mga lalaki. Sorry na, hindi kami perfecto, marupo. So, anyhow, yung sakit na to, ang sabi lang sa akin ng anak namin, which is I'm proud na, sabi niya, maayos yung pagpapalaki mo sa akin na, sabi niya sa akin, tuwing magsisimba siya ngayon, na-appreciate niya yung salita ng Diyos. Isipin mo yung nag-uusap kami, makausap mo man ang mga anak mo na, sagutin na mo yung nangyari sa humili ngayong linggo. Nakinig ka ba? Oo. Eto, kailan ako nang iyak. Kinakalabit na ako ng katabi ko, yung katabi ko, hindi ko naman kakilala. Iyak ako nang iyak doon sa Darulo kasi sobra-sobra niya nararamdaman yung salita ng Diyos. Ang nangyayari yun, dahil kasama mo si Lord araw-araw, yung nabreathing mo at nababasa mo yung salita ng Diyos, na-apply mo sa buhay mo. So nag-uusap kami ng anak ko na malaking pasalamat ko, Lord, na pinalaki namin yung mga anak namin na God-fearing at the same time, nakakarinig ng salita ng Diyos. Nauna na sila maging youth for Christ kasi sa amin maging couples for Christ.
So, imagine mo yung pinagdaanan ng anak ko na hindi siya sumuko. Anak, sabi ko, in general, kailangan mong daanan ng hirap. At dun sa hirap na yun, huwag ka mag-focus dun sa pain, kung hindi dun sa binigay sa iyo ng Panginoon. The week before na nahuli mo yung magiging ang fiancé na magiging asawa mo, pumunta tayo sa Quiapo, pinagdasal ka, pinaalam sa iyo ng Diyos na, teka muna, may tinatago pala to. The week before, just imagine it. Sabi ko, ganun kakamahal ng Diyos, hindi ka pinabayaan. Amen? Huwag kayong matakot dumaan sa hirap, lalo na kasama niyo si Lord. Amen? So, yun ang ibig sabihin doon. Nagiging parang ang ginto. Pag nakita naman yung ginto kasi parang parang roller na ang pangit. Pero habang ikaw ay naghihirap, habang ikaw ay nuhubog ng Panginoon, ikaw ay ginto. Mapasaya sana ang ginto, langga. Hindi lang sa pera, sa puso mo, at nakikita naman ng lahat ng tao ngayong pagsisipin. Amen? Maging inspirasyon ka lang, katulad itong pag-asawa na to, inspirasyon namin, tinatanong ko niya rin na, may nakikita ka ba mong couple na? Oo, sabi ko si ate, lalo na pag minamagana namin talaga. Lalo na pag kinakausap niya si kuya. Sabi ko, idol ko itong dalawang to. Kasi yung hirap na pinagdadaanan ay hindi mo makikita yung pagsuko. At habang kami dumadaan dyan, sila yung nagsisilbi, hindi lang sa isa, dalawang ministry. Meron pa sila doon sa Malabon. Maraming kontrobersiya doon, pero nandun sila, talagang dinaharap nila yun. Pagdating dito, serve din. Nagsiserve din sila sa ministry ni si Sir din. Palakpakan natin at happy anniversary. How to remain faithful. Huwag ka umalis dito sa charismatic, amen? Huwag ka umalis. Walang katapusang dasal. Wala ka namang ibang gagawin eh. Promise, sa tingin mo, nung nalaman ko meron akong sakit sa kidney, anong gagawin ng asawa ko? Iiyak. Iiyak. Mas nag-aalala ako ngayon para sa kanya. Kasi pag namatay ako, paano na siya? Teka muna, ako yung may sakit ha. Magbasa ka ng salita ng Diyos araw-araw. Maririnig mo lang yan. Effort ito. Kasi kung may maririnig mo man yan sa ibang reliyon, please lang, alamin mo muna ang reliyon ng Katoliko. Iwasan mo muna umaten sa mga prayer meeting na okay lang kahit sino ang reliyon dito, okay lang kami. Umaten kayo ng Bible reading. Bible reading lang to, wala tong reliyon. Pupusta kong leeg ko sa kadulong-dulungan niyan ay babasahan ng doktrina. So, bago nyo gawin yan, pumunta ka sa pare, pumunta ka sa simbahan, makinig ka ng salita ng pare, sumali ka sa charismatic, intindihin ang salita ng Diyos, isabuhay ang salita ng Diyos. Amen? Yes! Lumaban ka, kapatid. Kasi, nauubos ang Katoliko, tama ba yun? Nauuli ka lang dahil hindi mo naintindihan ang salita ng Diyos? At doon sila nagpapa-outing, at nagpapabully, at nagpapaswimming. Madami ang pagkain din natin. Huwag kayong lumayo sa simbahan ng Katoliko. Huwag kayong lumayo sa simbahan. At higit sa lahat, huwag kayong lumayo sa community. Naintindihan ko yan, naintindihan namin na meron kayong service. At kung kailangan nyo umattend doon, okay naman. Pero huwag kayong mawala sa amin. Okay? Amen? At higit sa lahat, ang service na ginagawa ng katulad ni Martha, napaka-importante. Kailangan ni Father ng tulong dito sa atin sa simbahan. Kailangan na mga nagsiserve. Pero, ang ating obligasyon naman sa Panginoon ay kailangan natin mag-aral ng salita. At importante, meron tayong araw-araw na relasyon sa Kanya. Nakausap mo siya anytime. Amen? Itaas mo ng mga kamay. Lord, maraming salamat sa community na to at sa simbahan na to dahil lagi kami nandito every Wednesday. Amen? Amen! So kahit na hindi na naiintindihan, you have to trust God's plan. Amen? Sa dulo nito ay bibigyan ka ng huling biyaya. Sa dulo nito, bibigyan ka ng final perseverance o final gift, which is magkaroon ng buhay na walang hanggan.
katotohanan. Yun ang katotohanan. Amen? Walang dapat ikatakot. Ang sabi nga ni St. Paul ay, I have fought a good fight and I have kept the faith hanggang pagduduluhan. Yun ang pag-iusap sa atin ng Panginoon. At utang na loob, kung meron kayong problema sa gitna ng pananampalataya ng Diyos, kumausap ka sa ating leader, kumausap ka sa pare, kumausap ka sa kapatid kung saan safe ka magsalita. Okay? At doon, magdasal kayo at humingi ng gabay galing sa Panginoon. Amen! Palakpakin natin ang Panginoon sa